Meron pong nagpunta na ng Supreme Court. Meron na pong nagpetisyon for mandamus. Ayan na, petition for mandamus. Ang ibig sabihin nito ay hinihiling sa Korte Suprema na utusan ang mga senador o ang Senado, Senate of the Philippines, na magkaroon na po ng trial dito ho sa controversial na impeachment against Sara Duterte. Kasi hindi mo na ho masisi talagang, may mga abogado na po na talagang yan ay legal nilang gawin. Meron na pong grupo ng mga abogado na nag-file before Supreme Court, file petition for mandamus na para ho utusan at sabihan ang Senado na mag-trial na sila. Kasi hindi ho talaga katanggap-tanggap na after nilang ma-receive yung article of impeachment hanggang ngayon ay hindi pa ho nila ginagalaw. Ang katuwiran lang, isa lang ho ang katuwiran. Isa lang po ang katuwiran ni Senate President Escudero. Sila daw ay naka-recess. Para bang nagpapahinga kami, bakit pa nyo kami iisturbuhin? Bakasyon kami ngayon, bakit nyo kami iisturbuhin? Wow, ganun ang prinsipyo eh. Ganun ang datingan eh. Pero pinapalaala po ng maraming sektor sa buong bansa na ang article of impeachment sa oras na matanggap ng Senado, dapat kaagad-agad ay binubuo na ang impeachment court para magkaroon ng trial. Pero ang paniniwala po ng Senado, yan ay pwede mangyari kung hindi sila naka-recess. So dati ko na sinabi, pag naka-recess, yan po ay rules lang nila. Sinusunod lang nila yung calendar nila. Hindi ho sinabi ng saligang batas sila mag-recess ngayon. Calendar lang nila yan. Rules lang nila na sila, parang internal policy lang yan ng Senado at Kongreso na dapat recess sila. Pero yun pong article of impeachment na naipasa na at yung pong impeachment court, yan ay sinasabi ng saligang batas. Sa oras na matanggap ang article of impeachment mula sa Congress, dapat kaagad-agad aksyonan magkaroon ng impeachment court. Pero dahil nga ho ayaw gumalaw ng mga senador, led by Senate President, kaya binabati ko siya. At ngayon nga po ay meron na petition before Supreme Court ng petition for mandamus para hilingin o utusan o sabihan ang Supreme Court na sabihan ng Senado na gawin ang trabaho. Kasi marami na pong mga retired Associate Justice ng Supreme Court. Mayroon na hong mga opinion sila na dapat magkumbina ang Senado. Yung mga private lawyer, ang mga dating opisyal ng Integrated Bar of the Philippines, mga pangkaraniwang lawyer, yan din po ang paniniwala. At si Atty. Romy Macalintal, sinasabi niya kailangan na. Dahil mas delikado, baka mawalang saysay, baka mabaliwala ang impeachment na ito pag tinalakay ito sa Second Congress, yung 20 Congress by July, September o August. Kasi hindi na daw sakop, okay, nitong impeachment na ito, article of impeachment, ang Second Congress. Ito ay dapat dito lang sa 19 Congress. Kasi hindi daw pwede na dalawa ang impeachment. Kasi pag tinalakay mo itong impeachment ngayong 19 Congress, dadalhin mo sa 20 Congress para magiging dalawang impeachment ang mangyayari. Parang gano'n ang pananaw ni Macalintal. Kaya sabi niya, delikado, baka mabali, wala. So yun yung hindi natin maintindihan bakit pinapayagan. Jolie ng France, Paris, France, good morning. Mac Pablo, good morning partners. Thank you. Ingat lang. Mark Dolete, salamat po. Thank you. Selvia Jacobe, Ani Ogadawa, Teresa de la Cruz, Maria Imarinyap, thank you. Barbie, kay Rubin, salamat po. Selvia, thank you. Charlie Flores, ayan po. Ang sinasabi ng mga abogado, napakadelikado na pag inabot ng July, August, September. Pag-uumpisa naman ng June, kasi sinasabi ng Senado, June sila magre-resume, June sila mag-uumpisa. Wala nang panahon. Hindi kayang tapusin before June 30. Yung palang paggawa ng yung rules, ng impeachment rules, tapos bibigyan, pag nagawa yung impeachment rules, aaralin ng Senado yung article of impeachment. Pag naaral nila yan, bibigyan ng pagkakataon in 10 days na sumagot si Sara Duterte tungkol dun sa impeachment, article of impeachment. So, pag ang nagsimula ng June 2, ilang araw na lang tapos na yung June 30. Yun ay napakadelikado. June 30, tapos na po ang term ng 12 senador. Kasi tapos na po yung eleksyon nun. Mayo ang eleksyon, June 30, tapos na yung term.
July 1, magre-resume yung mga bagong halal, yung inihahalal na bagong mga senador. July 1, magre-resume na mga yan. Senador na sila. Tapos, sa last Monday ng July, yun na po yung State of the Nation natin. So, ito nga napakagipit na. Kaya itong move nitong grupo ng mga abogado, petition for mandamus, ito yung tamang proseso. Tingnan natin kung anong gagawin ng Supreme Court. Although hanggat maaari ang Supreme Court ay hindi nakikialam sa trabaho ng Senado at ng Kongreso at ng Executive Department. Pero dahil may petition for mandamus, makikialam na ang Supreme Court. Ganun po ang proseso. Hanggat maaari ang Supreme Court hindi makikialam sa trabaho ng legislator. Pero dahil kukwestiyonin ang legality ng hindi pagre-resume ng impeachment court, ayan po ay kaya may petition for mandamus, mayroon ng authority ngayon na makialam ang Korte Suprema dahil mayroon ng petition. So kung kailan magdedesisyon ang Supreme Court kung ano ang kailang gagawin, hindi natin alam. So humahaba yung oras. Kasi dapat ngayong February may trial na para matapos ito ng bago mag-eleksyon. Para malaman natin na itong mga senador judged by kailangan pa nating iboto ulit sa Mayo. May 12 na ho kasi yung eleksyon eh. Kailangan ba nating iboto pa itong 12 senador? Kung ano ang kailang magiging desisyon doon po sa impeachment ni Sara Duterte. Yung kasing 12 senador na hanggang 2028 wala tayong magagawa dyan. Kahit na anong boto nila, wala tayong magagawa dyan. Kahit sila mag-pro Sara Duterte, hindi natin pwede silang balikan ngayong May 12 election. Sa 2028 yan, pwedeng balikan niya mga yan para hindi na makabalik. Kung gusto niyo, huwag nang ibalik dahil pro Duterte. Ay itong 12 na matatapos na ang June sa June 30. So ngayong Mayo, kandidato yung iba yan. So doon natin malalaman. Kaya before election, dapat magkaroon, matapos yung impeachment na ito, para maluwag na makapag-desisyon ang taong bayan kung karapat-dapat pang iboto ang mga re-electionist o hindi, conforme sa kanilang desisyon. Kasi taong bayan na magde-decide dito. Panghuli ang taong bayan na magde-decide. Ano man ang mangyari sa article of impeachment o impeachment trial, ang mamamayang Pilipina magde-decide sa araw ng eleksyon. Sino kailang iboboto ng mga bagong 12 senador? Diyan po, inang napakahalaga eh. Ang problema, hindi yata ayaw intindihin ni Escudero yan. Lagi ang pinipilit niya, nakareses sila. Huwag silang istorbohin, sila yung nakareses. Bakasyon sila ngayon. Wow. Ay, ultimong rules nila, hindi pa nila pinasinisimulan eh. Sa June 30 pa, June 2 pa sila mag-uumpisa. So talagang gustong-gusto ni Escudero, huwag mangyari ngayong 19th Congress. Hindi ko alam kung alam ba niya yung sinasabi ko ng isang araw pa, nakaraan pa na di umano merong 8 hanggang 9 na mga senador na pabor kay Sara Duterte. Para kung ngayon daw magkakaroon ng trial, acquittal si Sara dahil merong 8 to 9 congressman na senador nakakampi niya. Hindi makukuha yung 16 o 18 vote for impeachment, for guilty. Impeach si Sara. Baka yun ang pinapangalagaan ni Escudero. Tingnan natin kung ano. Kaso hindi naman niya pwedeng ipaliwanag yun. Hindi naman pwedeng aminin niya in public na meron siyang pagdududa, na meron siyang kasamahan na for acquittal. Kaya hinuhold niya ang trial. Problema, baka ma-technical, legal, yun naman 20 Congress. So talagang masalimot ito. Kaya tayo mga mamayang Pilipino, hindi tayo titigil dito. Kaya ako ng paliwanag dito. Kung kayo nakukulitan, pasensya na po kayo. Kailangan kong ulit-ulitin para maidiin natin sa taong bayan ano ba ang tama. Ang sabi ng Senado, sila hindi pwedeng gumalaw ngayon. Ang sabi ng maraming abogado at eksperto, law expert, sabi nila, hindi, meron na kayong karapatan. Nasa inyo na ang kaso. Mag-resume na kayo. Huwag nating isipin yung mag-i-eleksyon or sa next Congress na, hindi yon. Now na. Kasi alam niyo bakit? Nakaka-insulto kasi yung ginagawa ni Sara eh. Pag nagpe-press conference, patawa-tawa, hindi seryoso sa isong ito, parang nagbibiro lang. Tapos nagbabaka-bakasyon doon sa Japan. So di ba? Kita mo, inimpeach na siya ng Congress. Siya controversial na Vice President ng bansa. Inimpeach na siya, pinatatalsik na siya. Ayun, para relax. Parang nanginsulto, wala yan. Kaya ko yan. Wala yan. Ganyan-ganyan. Parang gano'n eh. Dapat ipakita ng gobyerno through Senate na, huwag kang pa-relax. Irespeto mo ang mga complainant. 240 congressman ang signatory na siya rin nag-endorse ng article of impeachment. Nauna nagpile yung 3 grupo na civil society, marginalized sector, at mga lawyer at mga kaparian. Although naka-archive dyan, hindi yung ginalaw, yung article of impeachment na yun. Yung bagong article of impeachment na in-sponsor ng mga congressman ang pinag-uusapan ngayon.
Pero si Sara, pa-relax-relax. Ha? Parang wala siyang pakialam. Tabaka-bakasyon, palamig-lamig dun sa Japan, di ba? Isipin mo yan. Di ba dapat yung isang tao, kapag ikaw ay government official, inimpeach ka, o kaya pinag-uusapan ka sa graft and corruption, dapat meron kang delikadesa. Dapat seryosohin mo at kaya yung issue na ikaw ay corrupt umano. Graft and corruption, betrayal of public trust, dapat siniseryosong harapin yan. Hindi. Yung unang press conference niya, patawa-tawat, pabiro-biro pa eh. Para bang alayan. At ito nga, pabaka-bakasyon. Di ba insulto yan? Senate President at mga senador, bakit kayo pumapayag na kayo ay iniinsulto? At yung mamamayang Pilipino, iniinsulto na itong subject for impeachment, subject for trial, dahil sa betrayal of public trust. Di ba? Talagang kakaiba, pakapalan talaga. Okay, sunod, any comment, reaction sa isyong ito? So, abangan po ninyo. Sunod na ating pag-usapan, eto. Talagang hindi po matapos-tapos. At ngayon po, meron nang lumapit. Actually, si Congressman Adjung yata ng Lanao ay nanawagan na sa NBI. Ito na naman tayo. NBI na naman. Alam niyo kung bakit? Kanya hong pinaiimbestigahan at dapat daw tingnan ng NBI yung sinabi ni Duterte. At dapat daw iseryosohin ito. Ano ba sinabi ni dating Pangulong Duterte doon sa kailang rally? Diyan sa San Juan City nung isang araw. Patayin daw yung 15 senador. O kaya pasabugin nilang Senado. Para daw siguradong manalo ang kanilang kandidato. Kasi parang in admission, sinasabi ni Duterte doon sa kanyang speech, hindi mananalo ang kanyang mga kandidato hanggat nandyan yung mga senador. Kaya ang sabi niya, hindi naman sinabing biro lang eh. Talagang sinabi niya, nagpapalakpakan pa yung mga katulad niyang kakaibang sinasabi. Patayin daw yung 15, Patayin daw yung 15 senador o kaya pasabugin ng Senado. Sabi ni Congressman Adjung ng Lanao, Mindanao, hindi normal yan. Hindi yan dapat ibinabaliwala. Di ba? Kasi yung mga ganyang pagsasalita na galing sa dating Pangulo at isang abogado, yan po ay threat sa seguridad ng senador at ng Senado bilang institusyon. Kaya dapat daw po ang NBI ay gumalaw dito at ibaliwala. Kung ang NBI nag-imbestigado sa press conference ni Sara Duterte na nagmura at nagbanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House, at sabi nila ay active threat. Kaya nga kinasuhan nila ng grave threat at saka inciting to sedition. Okay? At yung iba pang ginawa ni Sara. Ito, ginawa ni Duterte, talagang mag-ama talaga sila. Walang pagkakaiba. Yung sasabihin ni Duterte, dating Pangulo at isang abogado, sa harap ng publiko, at wala naman siyang denial until now, na dapat patayin daw yung 15 senador, pasabugin ng Senado, para manalo, para daw makapwesto ang kanyang mga kakampi, yung kanyang PDP laban senador. Palakpakan yung mga tao. Pero hindi naman sinabi ni Duterte na biro yan. Hindi naman sinabi ni Duterte na hindi totoo yung kanyang sinabi. Hanggang ngayon wala. So, ang sabi ngayon, nung matitino, dapat i-considerang threat yan. Tsaka hindi ho magandang pakinggan sa ating mga kabataan. Ito yung nakakainis talaga eh. Isipin mo ito yung topic, ito yung sinabi nila in public. Ay ang daming kabataang nakakarinig yan. Ang business community, foreign investor, mga dayuhang turista. Okay? At nagmamalasakit ng mga bansa dito sa Pilipinas, tapos ganyan ang matitinig. Di ba magdadalawang isip sila ng pamumuhunan, pagiging turista, at pakikipag-ugnayan sa Pilipino at sa Philippine government. Dahil may ganyan threat. Ituturing na threat dapat yan eh. Kasi hindi yan dapat sinasabi. Isipin mo, mamamana, huwag naman sana. O mga nanonood, mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo. Sabi pasintabi na po sa kabataan, huwag na huwag po inyong gagayahin si Duterte at mga Duterte. Huwag na huwag niyong gawing idolo ito mga ito sa kailang mga pinagsasabi na puro patay, 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 patay. Si Sara Duterte nag-utos na patayin ng Pangulo. Ito naman si Digong Duterte, sabi niya dapat patayin ang 15 senador at saka pasabugin ng Senado. Yan po yung kanilang pagkatao. Anong klase mga tao yan? Kaya kayo pong mga nanonood na kayo kinig, huwag na huwag po ninyong gawing idol, huwag po ninyong hangaan, huwag po ninyong tularan itong klaseng ito, itong mga taong ito kung magsalita. Parang walang pakundangan sa buhay, parang walang malasakit sa buhay. Patong-patong nakakailang mga kaso dito at sa abroad.
Sa abroad, ano yan? International community. Crime against humanity. Human rights violation, extrajudicial killing, Operation Tokam nung kanilang administrasyon. 30,000 ang namatay nung panahong yun. Ngayon wala na siya sa pwesto. Ngayon naman ay mga senador at ang institusyon ng Senado ang gusto niyang pasabugin. So kung ano man ang gusto niyang palabasin yan, meron na siyang pananagutan yan. Actually, itong ating gobyerno at ating batas, napakahina lang talaga eh. Mahina, masyado mabagal yung ating mga otoridad. Alam ba nyo sa ibang bansa, pagka ganyan ang mga statement, agad-agad inaaresto yan. Kinukulong, kinakasuhan. Eh di ba kamakailan lang, meron akong binalita. Merong isang American citizen yata yan sa Florida, hinuli ng mga otoridad kasi yung kanyang mga ipinopost ay pananakot kay Trump, pagbabanta kay Trump. Violence threat ang tawag nila. Violence threat against President Trump. Hinuli, kinasuhan, nakakulong. Sa social media lang yun, ha? Hindi ho nagbigay yata ng statement yung ano, basta hindi ho siya nagsalita, basta social media, may mga comments siya, ganun-ganun. Hinuli ka agad. Pinusasan, hinuli, kinulong, kanasuhan. Dito sa atin, mag-amang Duterte, ang nagsasabing patayin ito, patayin yung pasabugin ito, ganito yung sinasabi. Bakit? Nagiging manhid na ba tayo? Para bang manhid na lang ang ating gobyerno, taong bayan, hayaan na lang natin dahil Duterte yung mga yan? Oh my goodness. Dapat no one is above the law. Walang personalan. Kilala rin ako ng mga Duterte. Tangakan dito, dapat leader by example. Dapat po maging huwaran sila sa kabutihan, magandang asal bilang dating Pangulo at bilang kasalukuyang pangalawang Pangulo ng bansa. Pero sila sa kanilang mag-ama ng gagaling, ito hong isyo ng ganito, na parang bang ang buhay ng tao ay parang buhay lang ng manok. Ang buhay ng tao ay parang buhay lang ng isang hayop na napakadali nilang husgahan at titilin at patayin at ipapatay. Ano yun? Anong aral makukuha natin sa kanila? Dapat kinukundina ng mga Pilipino itong ganitong klase mga statement. Pero ang nakakalungkot, nagpapalakpakan pa sila. Nung sinasabi yun, ayaw ko na ipakita at baka mahikayat pa kayo. Ilang beses kong ni-review, wala siyang binanggit na biro lang eh. Seryoso siya eh. At nagpalakpakan pa nga yung mga tao. Isipin mo, nagpapapatay ng tao. Gustong pasabugin yung Senado. Natutuwa pa kayong mga audience. Anong klase kayong mga tao? Sinisira nyo ang institusyon. Sinisira nyo ang magandang imahe ng Pilipinas. Sinisira nyo ang imahe ng mga Pilipino na makadiyos, makatao, makakapwa, at may pagmamalasakit sa ating bayan. Yun po yung sinisira eh. Diba? Anong klase mga tao itong mga ito? Talagang nakakapanlumo. Ano, bakit sila ganyan? Pagkatapos sinusuportahan pa. Kaya nga inuulit ko, kaya nga itong dalawa lang ho itong ating topic para yung matitin dito. May grupo na po ng mga congressman. Isa dyan si Congressman Adjong ng Lanao. Hinihiling na sa NBI, seryosohin at imbestigahan, alamin itong pinagsasabi ni Duterte. Dahil threat ito sa institusyon, threat ito sa 15 senador at hindi ho talaga magandang halimbawa. Dapat panagutin under the law ang nagsabi nito, walang iba kundi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naman on record, naging viral na nga po yan. Okay? Nire-recap lang natin. Ano po inyong masasabi dyan? Malaya po kayo. Okay? Pangalawa yung ating unang topic kanina, petition for mandamus. Ipinarating na ho sa Korte Suprema itong hindi pag-alaw ng Senado sa impeachment. Talagang matindi. Hindi ko alam itong mga taong ito kung bakit ayaw talaga. Ayan o. Pero tayo walang magagawa. Wala naman akong authority sila utusan. Wala naman wala tayong authority na sila ay pigilan. Ang rule of law tayo. Sumusunod tayo sa batas. So may petition sa Supreme Court. Ipabayaran sa Supreme Court kung anong gagawin. Kanila bang uutusan? Sasabihan ng Senado na magtrabaho na. Just imagine. Okay? At ang NBI or police siguro, kailangan sigurong gumalaw sila, pamilo sila para nga imbestigahan itong si Duterte, para nga panagutin at liwanagin yung kanya sinasabi against 15 senador at saka yung institusyon. Ang institusyon, ang Senado. Mataas na opisina yan ng pamahalaan, pag-aari ng mga Pilipino. Pero ang gusto niya ay pasabugin at patayin yung mga tao dyan para lang manalo ang kanyang kandidato. Ganon ang pagkakabanggit eh. Sabay palakpakan eh. Paano ka naman matutuwa? Oh my goodness. God save the Philippines. Lord save the Philippines. Yan po yung aking masasabi.
Yung sinabi ni Sarah, God save the Philippines, ibang layo na yun. Pero ako, mula sa puso ko at pagmamahal at malasakit bilang Pilipino, wala ako sa gobyerno, kaya ako ay nagsasabi at malaya ako dito sa aking mga channel, Mike Abby Opinions, Facebook and YouTube channel at pati sa MA Pinoy TV. God save the Philippines. Mula po sa mga taong abusado ng aabuso at walang pakialam sa buhay ng ibang tao. Walang pakialam sa kinabukasan ng ating bansa. God save the Philippines. God is good all the time. So siguro pansamantala yan muna po ang ating pag-usapan sa umagang ito ng Monday. Monday talaga. Salamat po, pero bagong lahat, ako ay muling nagpapasalamat at tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon, Father Almighty. Marami pong salamat sa lahat po ng mga blessings, sa lahat po ng seguridad, kalusugan, kapayapaan, katalinuhan, pagtatagumpay sa aming mga trabaho at lahat po ng inyong pinagkaloob. Blessing po yan para sa aming lahat na inyong mga anak dito sa lupa. Ngayong umaga, sa ngalan po ng aking mga followers, subscribers at viewers ng Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV, kami po ay muling humihiling sa inyo at inyong kaming igabay ng panibagong blessing, kaligtasan, kapayapaan, pagtatagumpay, magandang kalusugan, mga pagkain at anuman po ng aming pangailangan, inyo pong ipagkaloob sa amin. At anuman po ang aming mga pagsubok, anuman problema, aming pong malalampasan dahil sa inyong gabay. Kayo ang makapangyarihan sa lahat, kami po. Ako po bilang Kristiyano, bilang anak ninyo ay naniniwala kasama ng aking mga followers at viewers. Ang kapangyarihan po ninyo ang aming magiging gabay para sa pang-araw-araw na aming kaligtasan at tagumpay. Salamat po. Amen. Thank you. Salamat po. Rebecca Lagmay, humahabol pa sila. Bert, salamat. BMB, salamat. Nelson, salamat. Nora Antig, salamat po. Racela Carlinga, salamat po. Drak J, Bert, salamat. Estrelita Star, Hirose, Mary, Manny Adunay, salamat po. Kawamura, Dayanara, Tina, Kalabitin, salamat po. Ano yan? LB, ano sila yun? Mabilis naman, LB Mahiro, salamat po. Thank you, thank you. Roberto Iscanio, salamat po. Jojo Vasquez, salamat. Edita, salamat. Thank you. Thank you. Dito naman sa kabila, salamat din po. Thank you, Susan. Thank you, thank you. Sige, mauna siguro tayo magpaalam dito sa sa ating YouTube. Thank you po sa YouTube. Salamat po sa mga nanonood. Ayan sandali ayun. Baka mga Pilipino po ang tamarina kay Senator Chis Escudero kapag hindi pa nila kinilusan itong impeachment trial para kay Sara Duterte. Kasi mas marami po ang pumapabor na masimula na po itong impeachment trial at mas marami pong mga kababayan natin ang nagnanais na malaman agad-agad kung ano ang katotohanan patungkol dito sa mga ginawa ni Sara Duterte na labag sa kanyang mandato bilang vice-presidente. Diba? Marami pong mga kababayan tayo na naghihintay na lumutang ang katotohanan kung si Sara Lustayera ba talaga ay nanglulustay talaga ng pera ng taong bayan. Kung ito ba talaga ay merong dapat na maging pananagutan sa kanyang pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So lahat po ay naghihintay, lahat po ay umaasa na sana, diba, ay madinig na ito. Madinggin na itong mga issue na ito kay Sara Duterte para po hindi na magtagal sa pwesto itong si Sara kung sakali po na mapatunayan ng mga senador, mga senator judge na tama ang mga ibinibintang kay Sara Duterte. Na totoo na siya ay lustayera at siya po ay merong pananagutan sa kanyang pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kasi habang nagtatagal po itong si Sara Duterte sa kanyang pwesto, marami pa po itong mapeperwisyong tao at marami pa po itong magagasta na pera ng taong bayan sa walang kapararakan. So abangan po natin ang update dito sa issue na ito at kita naman natin na ang Kongreso kahit nakareses ay kumikilos. Sana ganun din ang mga senador. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Salamat po sa video ni Sir Mike Abby. Thank you sa kanyang live. Thank you sa kanyang palagi ang pagbati sa atin kapag nakikita niya tayo nagko-comment sa kanyang
mga live. Maraming salamat po, Sir Mike Abe. Ingat po kayo palagi. Salamat po. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog na ito. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.